nga pala kami pinapunta sa school ni Kowa dahil merong parents meeting at nahalal po tayo presidente. Ano ba naman yan? Ayoko ng mga ganyan-ganyan pero hindi kasi ako makahindi. Siyempre magkakakilala na yung mga parents na andon tapos ako bagong salta. Hindi ako ba? Pagka-uwi nga, ito agad ang inasikaso ko. Nag-film na agad ako ng mga bagong products na natanggap ko dahil ito yung paraan ng pagtatrabaho ko sa bahay. So, diba nung nakaraan nga, bago kami maglipat, naglaylo talaga ako sa pagre-request ng mga free sample. Hindi na rin ako masyado tumatanggap ng mga product dahil may hirapan ako sa paglilipat. Since mga 2 buwan na rin naman, simula nung nakalipat kami dito, I think medyo nakakapag-adjust na tayo. Kaya naman talagang binongga, sinagad ko na lahat ng mga ino-offer na mga product. Pagtatanggapin lahat yan, tapos lahat na nagugustuhan kong product, i-request natin yan. Pero meron din ako mga product na hindi ko talaga kayang tanggapin, lalo na kung alam ko sa sarili ko na hindi ko forte yan. Kasi napansin ko nito mga nakaraan, dahil nga naglaylo nga ako sa pagpo-promote ng mga products, yan yung source of income ko. Ibig sabihin, naglaylo din yung pasok ng income. Hindi pwede yun dahil yung bayarin natin, nagpa-pile up, lalo na yung aming water bill. Oh my God talaga, sakit sa ulo niya. Naalala ko na naman. So ngayon talaga, ang dami ko pang mga pending product deliverables na kailangan ko talagang tapusin. Hopefully magawa ko siya dahil na-enjoy ko rin naman dahil sobrang swerte na nga na mapunta ka sa ganitong trabaho. Yung nakakatanggap ka ng mga free products na dati tinitignan-tignan, add to cart mo lang. Hindi ko ma-check out yung mga ganitong gamit sa bahay dati. Kaya buti na rin talaga, pinursigi ko, pinagtyagaan ko yung pag-a-affiliate dahil kahit papaano, laking tulong niya para sa akin, sa pamilya ko. Before kasi, yung pinakahuling company na pinagtrabahuan kong call center, ang sweldo ko lang doon, sa 25 to 27,000 lang yata yun. Tapos, ang dami pang bawas doon, yung mga contribution, loan, tapos nagbabayad pa ako ng boarding house, pamasahe, pagkain pa. Diyos ko talaga. So, buti na lang din talaga ng mga panahon na yun, single pa ako. I mean, wala pa ako mga anak. So, carry lang. So, anyway, dahil nga tinuloy-tuloy ko nga yung pag-film dito naman ako dumako sa may kusina dahil meron ako natanggap na ref cover. And dahil 2 nga yung ref natin, gagawa natin ng paraan kung saan ba siya mas magandang ilagay, kung ipatong ko ba sa parehong ref or isahan lang. And etong isa dito kay Papa yan, actually ina-arbor na yan ng kuya ko. Hindi lang talaga kayang i-let go ng tatay ko. Dahil kahit na senior na siya, iniisip niya pa rin kasi na what if magkapamilya pa siya? Oh, di mo kinay. So, ganun nga yung mindset ni Papa na if ever na maisipan niya na magpamilya pa, 'di ba? Or bumukod pa, at least meron pa rin siyang mga gamit sa bahay na magagamit, hindi na niya kailangan magpundar pa dahil andyan naman na yan. So pagdating sa bagay na yun, hindi ko na siya pinapakialaman dahil syempre may sarili pa rin naman siyang desisyon sa buhay. So para sa kuya ko, huwag ka mag-alala, kung sakali man na dumating ang panahon may mag-offer sa akin ng ref, gawa natin ng paraan para magkaroon ka din. So mga hindi nakakaalam, yung kuya ko kasi meron nga siyang nilipatang bahay doon sa may Nai, Cavite. And syempre ang dami ring naging gastos ng kuya ko doon, pampaayos, kasi parang bare type lang yata yung bahay. So, ang dami nilang pinaayos, pa-tiles, ganyan-ganyan. So, tuloy-tuloy din yung gastos niya. And kaya rin hindi sila makabisita pa dito dahil syempre, grabehan din yung magagastos nilang gasolina from Nai, Cavite, papunta dito para lang bumisita. So, naiintindihan ko naman kung hindi sila makapunta dito. Ako nga hindi makapunta sa kanila, diba? Dahil for sure, i-commute lang namin yan pag nagkataon. Kaya rin naalala ko, bago pa ako lumipat dito, kinukonvince pa nga ako ng kuya ko na ito, meron dito mga apartment, mga paupahan yung malapit sa kanya. Siyempre, gusto niya siguro na mas malapit din kami doon sa kanya. Pero kasi, napusuan na nga namin ni Papa itong bahay na ito. Wala na, hindi na napigilan. Ito na nga pala ang update dito sa ref cover. Gandang-ganda ako sa design niya. Ang ganda niya, lakas makasyala. So, diyan ko na nga siya nilagay sa ref lang muna ni Papa. Hindi pa ako natatapos. Meron pa kasi akong mga products na kailangang i-film dito naman sa labas. So, anyway, inom muna tayo ng tubig. Hindi talaga ako nawawala ng tumbler din dito sa bahay dahil nga minsan nandito ko sa labas, minsan nasa likuran. Mahirap naman pasok ng bahay para lang uminom. So, lagi rin ako nagbibit-bit kung saan-saan ng tumbler. So, ay na nga, eto naman ay transparent na trapal. Alam mo ba, yung ganitong product, yung dati ko pa gusto,
Lalo na nung nasa dati kaming apartment. Kasi yun sa laundry area namin, doon ko talaga kailangan ng transparent trapal. After ko makapag-film doon sa trapal sa may labas, pumasok lang muna ako dito dahil kailangan nga naming tanggalin itong hinigaan ng parents ni Pinggoy. Dahil wala nang natutulog dyan. Umuwi na ng Laguna yung parents ni Pinggoy. So, ayan, meron na namang kutsyon dito sa hagdan namin. O, diba, nung kailan lang may binenta akong kutsyon dahil lagi lang nandyan. Ngayon, meron na naman tayong let go na kutsyon. Kasi iniisip ko, parang matatagalan pa bago maging bakante yung pangatlong kwarto. So, ayoko naman na lagi may nakatambak dyan na kutsyon. So, ipagle-let go ko sila. Yung kutsyon na yun, ibibigay ko po sa kuya ko kasi hiningi niya na kailangan niya daw ng kutsyon. So, sige, go. Basta i-pick up nyo ASAP. Kasi naalibadbara na nga ako ng mga tambak na gamit dito. Grabe siya, naalibadbara na lang. Dati, pinapangarap lang, diba? Well, anyway, ang ganda rin talaga ng view dito sa terrace. Diba? Ang ganda ng kulay ng ulap, ng langit. So, etong papag na ito ay sa landlord ko po. Anytime, kukunin nila yan. But for now, dito na muna siya sa labas para lumuwag-luwag din kami doon sa sala. So, eto kasi, initially, binibenta niya rin sa akin to ng landlord ko. Kaso, wala rin naman akong ibang pwedeng mapaglagyan. Pero na lang siguro pag nabakante na yung pangatlong kwarto, baka pwede nating bahala na. But for now, sakto rin kasi meron din akong isa pang kutsyon na dumating. So, meron akong choice kung pipiliin ko yung king size, ganyan. Pero pinili ko na yung pinakamaliit dahil yun nga yung problema ko sa ngayon. Kapag malalaking gamit, saan ko siya ilalagay? Kapag sa likod naman, natatakot ako na baka mabasa, ganyan. So, doon lang muna tayo sa maliliit na gamit na pwede ko ma-dispose. Kaya, maliit na kutsyon lang muna itong ni-request natin. Nung una kasi, iniisip ko, hindi, mag-hoard ako ng mga kutsyon, ganyan. Okay lang naman yun. Basta meron kang storage room talaga. Tsaka lagi ko iniisip dati, hindi, para pag may bumisita sa amin, meron sila maayos na matutulugan. Pero realize ko rin, sa sobrang layo nga namin, 'di ba? Parang grabing effort na lang talaga yung gagawin nila para lang bumisita sa amin. So sabi ko, at least meron lang enough na matutulugan para sa iilan na willing talagang mag-overnight. For the go. Pero hindi na ako mag-hoard talaga ng mga ganito kalalaking gamit. So even itong bagong kotse, may bibili na po. Pero sa totoo lang, pinagdadarasal ko na lang talaga na kapag nabakante na yung pangatlong kwarto, meron pa rin akong matanggap na offer para sa mga bagong kutsyon, para may magamit, mailagay tayo doon. Kasi, na-excite din actually sina Pinky at ko kapag napag-uusapan nga namin na lalagyan namin sila ng sarili nilang kwarto. Nag-e-imagine na sila ng mga ilalagay doon, mga toy cabinet, toy apartment. Nakakaloka, dito diba? Nga pala sa bahay, isa talaga sa pinaka-paboritong spot ko or view, ito, dito sa may terrace. Kita mo naman, ang ganda ng langit, tapos mga puno, green na green yung paligid, diba? Hapon na dito, kaya naman, ayan, dumating na nga ang aking panganay at meron na agad na harvest sa bakuran. Hindi ko rin talaga alam kung anong tawag dyan. Basta may makita lang sila na pwede nilang pitasin. Pinipitas. Tapos meron din ako natanggap na isang box ng facial tissue. Talagang sabi ko, nak, wag muna natin gamitin kasi kailangan ko paggawa ng content. Sabi niya, mami, borrow lang. Sabi ko, anong gagawin mo? Yung pala, ido-drawing niya. Kaya nagulat ako, nakita ko siya dito. Kasi lagi lang talaga si Pinky halos nasa study table niya. So kung hindi sila naglalaro ng kapatid niya, andito siya, drawing siya ng drawing. And sa mga nakaka-appreciate ng mga drawing ni Pinky, thank you very much. Nakakatuwa na at an early age, meron siyang passion or meron siyang something na na-discover sa sarili niya na nag-e-enjoy siyang gawin. Ayun lang.